Andito tayo ngayon sa Cozy Trail Campsite at magka-camping kami ng overnight. So, samahan nyo ako mag-setup ng gamit. So, una nating isi-setup yung mesa. Yun. So, maikli pala siya, no? Mababa siya. Yun. Yun. Next naman yung upuan. Ito naman yung lugo na upuan. Hindi ko na maalala kung magkano siya, parang nasa 500 din ata. Nakatry na ako ng gantong upuan at maganda lang, may plastic siya dito sa ilalim. Tsaka may packet siya. Ayan o, may plastic siya sa ilalim. Hindi kagaya nung dating nabili ko. Tela lang yun. Tapos, itong lalagyan niya, ang magandang gagawin mo dito. Pwede mo siyang gawing packet sa ilalim, sa kabila. Diba? Para hindi mawala. Diba? May mesa ka na din. Pero maliit lang pala yung mesa. Akala ko malaki siya. Mali ako ng size na nakuha. Kung solo camping ka, pwede na to. Pero kung dalawa kayo, medyo maliit siya. Ito yung una ko nabili, matagal na to. Ito Antigo na to. Mas gusto ko yung poles na ito. Medyo may kaluwagan lang na yung mga tali niya. Ayun o. Kasi luma na eh. So atake mo lang siya sa ilalim. Oh. Yan. Yeah. So ito yung Tomtok T66 lightweight na 40 liters. So dito dala ko yung lahat ng camping equipment. Hindi lahat. Actually hindi kasya yung upuan. Hindi rin kasya yung mesa. So ito yung tent, yung mga sleeping mat, yung pangluto. Andito siya lahat. So nagkasya naman siya. Kaso yung kasya pa din naman yung mga upuan, kaso yung bigat kasi niya pwedeng masira na yung bag, so hindi ko na pinagkasya. So set up naman natin yung tent. Yung tent na gagamitin namin ay yung Nature Hike Mongar Pro. So ganyan yung itsura niya kapag nakapack. Sobrang liit na ito. Tsaka ang gaang niya, ang gaang nito ay parang 1.3 kilos. Ewan ko lang kung kasama yung poles doon. Tsaka kung kasama yung pegs. Pero ultralight to na tent. Sobrang ideal nito pang hiking. Kasi magaang siya. So, bago pala tong tent muna, ito munang ground sheet. So, may kasama siyang ganitong ground sheet. So, lalatag ko muna to. So, maganda dyan, testing mo muna kung level. Ang ganda. Pwede. Medyo may umbok lang dito. Medyo may nakaumbok lang na bato. Pero pwede. Urong natin dito. Ayun o, yung bato na yun. So ilalagay ko muna tong inner tent para isang salpakan na lang yung pole. So ganyanan na lang siya. So ito yung tent pegs na kasama niya. Ayan o. Ito yung tent pegs niya. Ganda, di ba? Tsaka ang gaan. Ang gaan ng tent pegs niya. So kakabit ko muna to. Bakit tigas ng lupa? Tapos lahat ng pegs niya ganun.
Dat pala nagdala ako ng 10 pegs na mga bilog. Kasi ito, hindi talaga siya babaon. Bato. Ang mga gagamitan ko ng bato. Ang hirap naman dyan. Ang hirap niyang bunutin kinabukasan. Tibay ah. Ang tibay ng pegs ah. Hindi man lang natanggalan ng kulay eh. Tigas ka pala ah. Diba? Yan ang camping. Okay, lagay na natin yung pole niya. So ang last natin ikakabit ay yung rainfly. So itong rainfly, hindi pa namin to nakikita ever. Ngayon pa lang namin to makikita. Ito yung outer. Siyang ganyan. Yan na, ulan na. Tapos, ganda, may velcro pa oh. Kasi, ito, kailangan makabit mo siya dyan. Ito, meron siyang ano dito, parang ganyan. Yan. What? Ito yung ganito. So, itong Monger Pro ay meron siyang scalable tarp na tinatawag. At ang scalable tarp na yun ay ito. Papakita ko sa inyo. Ito yun, yung nakatupi na to. So, kapag ganyan, halimbawa maaraw, may silong ka. Pwede mo pa yung i-expand kapag tinanggal mo to. So, pag tinanggal mo to, yan. Meron kang tarp na pag ganito naman. So, pwede mo siyang gawing pag ganyan. Wala lang akong trekking pole na dala. So, hindi ko siya ma-setup ng tama. Kasi dapat ito, nakaangat din yan siya. Kaso wala akong mahanap na kahoy. Isa lang yung nakita ko. Yan. So ngayon, nakapag-setup na tayo ng tent. Ito nga pala yung tent na Nature Hike Mongar Pro
So ito yung 2-person version. So pag may nakikita ka sa YouTube na Mongar 2 Pro, ito yon, or Mongar Pro 2. Kasi merong Mongar Pro 1, yun yung 1-person na version. Meron ding Mongar Pro 3, alam ko, magkakaroon. Yun naman yung 3-person na version. So sa mattress, ito ang gamit namin. Nature Hike na FC10. Yan. Yan. Ito yung FC10. Maliit lang siya. So gusto ko lang pakita sa inyo yung loob ng tent, no? So ito muna yung mattress na FC10 Nature Hike. Butas na ata itong ano ko. Itong sa akin. Pero ito yung loob ng tent ng Mongar Pro. May pockets siya dito. Ayan, oh. Meron din siyang pockets dito sa taas. At saka clothesline hanger. Ayan, oh. Tapos may pockets din siya dito sa likod. Tapos ang kinaibahan nito sa Mongar 2 lang is, ang alam ko, itong ganto niya, etong half nung, or almost half nung mesh is waterproof. So kapag umulan, hindi ka basta-basta papasukin ng ulan. Na-discover ko nga na yung rainfly niya ay parang may pockets din sa likod. Kung ground sheet tapos rainfly lang ang ginamit mo, meron ka pa ring pockets na parang ganito. Ayun, so dalawang entrance niya, ito. Pero inverted yung zipper. Baliktad sa zipper dito. Ito yung zipper dito. Baliktad. Yan. So, ang ganda. Hindi lang ako marunong gumamit ng guidelines, pero i-research ko yan. Ayan o, sinubukan kong gamitin yung guidelines dito. Pero hindi ako marunong. Ang alam ko lang is napapasikip niya, napapaluwag. So, para sa akin masikip na yan, medyo, ito mo yung pagkakatali ko. Marunong ka ba? Ako marunong oh. Pero aralin ko yan para sa mga future videos. So kailangan ko hanapin yung CR kasi naiihina ako. Hanapin natin. Tuturo ko kayo dito sa campsite. So yan siya. So yan yung camp namin. So yun. I-wide natin. Walang katao-tao ngayon, kami lang. Kasi maulan at maputik. Pero okay lang yan. Naman na masaya sa camping eh. Kapag puro challenges. So, nasan yung CR? Yan oh, grabe yung putik oh. Ang karamihan kasing nagka-camping dito, mga nakasasakyan. So, dun yata. Tingnan natin dun. Doon ang mga gantong nila oh. Ang lamig. Balik tayo sa campsite kasi kukunin ko yung jacket ko. Thank you, babe. So, natagpuan ko na yung CR nila. Bali, galing dyan yung entrance. Ay, ang kubo na yan. Tapos, andito lang siya sa gilid. Yan, dito. Ganda ng CR nila. Meron silang lababo. Tapos toilet na may bidet. Urinal. Tsaka yung shower area. Ganda. Malinis na kung tutusan para sa campsite. Nakakatakot yung tunog ng mga sasakyan kasi akala ko ulan na. Eh, tela pa naman yung mga upuan natin. Baka mabasa. Maglalagay muna tayo ng off kasi malamok. Pwede ba ito palaman sa tinapay? Itong stove bang hindi ko alam paganahin pa. Maliit lang to eh. So ito yung natin, takore. Tayong tubig, butane. So, hindi ko alam. Huwag naman umuulan. May clicker din pala, ang galing. So hindi ko alam kung paano ito no. Okay, parang nagigets ko na. So ito siya.
Yan. May hose siya na may plus minus. Tapos, ito yung mismong burner. Yun. Tapos may clicker siya dito. Ito, roroskas lang natin siyang ganyan. Medyo mong mahigpit yan para walang sisingaw. Yan, secure na yan. Diba? Meron ka ng stove. Maglalagay tayo ng tubig. Nalimutan ko lighter. Ayun. Sumilab na siya. May nangyayari na! Ay. Bantuan nga muna natin ito ng... Mabilis lang to kukulo kasi mainit na yung tubig na dala namin. Takpan mo lang siya. Ayos na ayos. Uy! Madami na yan no? Hindi ka malulusaw, di ba? Kasi matibay ka eh. May butas nga to eh. So, 10 minutes lang yan, luto na yung kanin. Ngayon, habang hinihintay natin yun, initin natin tong, etong madumi. Pero, may natira pang mainit na tubig, so ganyanin natin. Inisin lang natin. Kasi di ba pag nagka-camping kayo, talagang ganun, wala kayong access sa maraming tubig. So, dapat magtitipid kayo ng tissue. Pwede na yan. Ito kasi, grabing ginamit namin to noon. Kaya gamit na gamit siya oh. Tingnan mo yung itsura oh. Yan dyan. Tapos, ito ay tirang pagkain namin. Broccoli with beef. Tsaka, ano to? Yempo. Tatawag ko na lang yan dyan. So, pwede mo pa yan lagyan ng mainit para malusaw yung mantika. Para din madali nang linisin mamaya. On mo ngayon yung stove. Ito naman ay natirang 2 pirasong lechong kawali. Dumidikit yung balat, ayokong pumayag. Wala akong dalang kahit anong mantika kasi. Parang nagiging samgyup yung dating niya. Tayin na natin. Pagkain camping. Tira-tira ulam. From Good Taste. Baka naman ang oras natin ay 8:53 PM. Maaga kami nagligpit kasi lumalamig na. Tapos bad trip pa kasi nabutas tong ano ko, inflatable mattress. So isa sa amin yung kailangan matulog ng medyo deflated. Okay pa naman siya. In fairness, hindi ganun kabilis ma-deflate yung, hindi basta-basta nawawala yung hangin. So sobrang ganda nitong tent. Itong Monger Pro, sobrang lightweight niya. Mas magaan pa to dun sa tent ko na 1 person. Pero ito 2 person to. Tapos ang luwag namin. Kasya kaming dalawa pati mga gamit namin. Nakadalawang backpack kami na malaki. Tapos yung vestibule niya, kabilang entrance. So makapaglagay kayo ng mga gamit. So kagaya nung sa amin, yung eco bag nasa labas. Andun lahat ng mga, yung upuan, yung mesa, tinupilang namin lahat kasi baka umulan. Hindi pwedeng mabasa yung mga upuan kasi tela yun, mahirapan kami pa uwi. Siyempre, since backpacking lang kami, kailangan magaan yung bit-bit namin. Siyempre, ayaw lang namin mabasa kasi siyempre kinabukasan, kakain pa kami. So, dapat hindi basa yung mga upuan. Yung mesa siguro okay lang mabasa pero baka makalawang kasi yung mga paa niya. Bukas na ako maggagala sa campsite kasi medyo napagod ako dun sa pag-setup tsaka ang lamig. Medyo late na rin kasi kami nakarating dito. Kung maaga-aga siguro nalibot pa namin. Tsaka maputik kasi. Alam mo, napansin ko dito sa Cozy Trail Campsite, pang car camping talaga siya. Lalo na siguro pag ganito mga panahon. So mapapadpad kayo ng Baguio at gusto nyo mag-camping.
at may sasakyan naman kayo, pwede naman dito. Sa noise lang, ang feedback ko is rinig mo yung, yung kalsada tsaka yung mga sasakyan, okay lang din naman. Pero sa gabi, ang daming aso. Ayun, tumatahol. Kanina, yung nakikita kong aso, parang itong aso ata yun. May mga maliliit na aso pa. Tapos, yung isang malaki na aso, maaligid siya dito sa tent. Nag-growl siya. Tapos akala ko werewolf, walang i-share yung weather. Kaso hindi siya makita kasi mahina nga pala yung signal dito. Although globe kami pareho, hindi ko lang alam sa ibang network kung okay siya. So matutulog na ako, medyo inaantok na rin kasi ako. Set up ko ulit yung mga upuan, tapos yung mesa, tapos mag-breakfast. So kita-kits tayo bukas. Good morning. Ang oras natin ay 5:16. 4 na oras lang yung tulog ko kasi napakalamig. So, sisiyar muna ako tapos mag-iinit akong tubig. Yung mga aso. Kagabi ang iingay niyan. Ang kukulit eh. Sisiyar lang ako tapos magkakape na. Set up yung mesa. Ang lamig dito ngayon, 17 degrees. Ang oras ay 5:25. Ganda ng mga tanawin dito. Sarap naman talaga. Kulit niyang dalawang aso na yan. Kagabi pa yan. Sarap. Ang sarap ng apoy. Dapat may bonfire tayo eh, no? Oh, ang dami rin palang kasya dito. Ubus yung tubig, oh. Maganda sana yung mesa na may basket, ano? May basket sa ilalim, lagayan ng mga kung ano. Doon mo na rin lalagay yung bitin. Yung manilagang itlog, tsaka tinapay. Magkakape lang kami, magbe-breakfast, tapos tatry namin libutin tong campsite. Tingnan natin kung anong meron. Yung area pala na yon, yung nandun sa baba, pang car camping lang. Make sense kasi medyo maputik yung daanan doon. So kung pupunta kami doon, lalakarin lang namin. Hindi ko alam kung malilibot natin. Pakita ko sa inyo. Ayan. Doon sa pababa na yan. Diyan sa pababa na yan. Kasi dyan daw yung car camping. Sobrang tagal kumulo nung Takore kasi ang lamig niya. So hindi ko alam kung sapat yung apoy. Sapat naman siguro. Sarap ng init ng apoy. Siguro mga 18 degrees na ngayon. No? Unti-unti nang lumiliwanag. So, ang oras natin ay 7:35 in the morning. Actually, medyo kumalma na yung lamig. 18 degrees na lang ngayon. So, nakapagtanggal na ako ng jacket. Magliligpit muna ako kasi mga pagkain. Kapag iniwan ko dito, yung daming aso. Parang kagabi, tingin ko kaya umaaligid yung mga aso kagabi kasi
yung pagkain namin nandun sa eco bag. Kaya sila umaaligid kasi naamoy nila yung pagkain. May nilagang itlog dun. Magliligpit lang ako, tapos punta tayo sa car camping site. Tignan natin kung mapupuntahan natin. So, ito yun. Kasi, ito yung entrance ng mga sasakyan. Ayan. Yan. Tapos, kaya kita mo maputik yung daan. So, ito supposedly, may spot din dun. Sila kuya nagkakam sila. Ganda ng setup nila. Parang ganito lang. So yun lang yun. Maliit lang din pala. Ayun, may ihawan, no? So dito, may ihawan sila. Ganda ng mga puno. Ganda ng mga puno, oh. O baka dala to nila kuya. Ay, hindi. Ihawan talaga siya. So, bali, yun lang siya talaga. Kung ano lang yung tanaw mo, maliit lang siya. Pero, maganda kasi tahimik. Siguro kasi 3 lang kaming campers dito ngayon. Tsaka buti hindi kami inulan. Kasi nung mga nakaraan, ulan ng ulan talaga. So, maliit lang yung car camping area. As in, maliit lang. Mas malaki pa tong pang tao. So, magliligpit na lang kami. Hindi na kami kakain dito. Magliligpit kasi wala na kaming pagkain. Magliligpit na lang kami. Tapos, ayun, ligpitan blues. Tapos, uwi na.